Okay, si concerned citizen naman nasa kabilang linya, Idol, para ireklamo itong paniningil ng 10 piso para daw po, bawat estudyante ito, no, para daw sa pagpapalinis ng eskwelahan ng CR. Kukuha sila ng janitor. At yung tinda daw sa kantin ay pinauubos, eto na naman tayo sa mga estudyante, sa Buhay na Tubig Elementary School sa Imus, Cavite. Magandang hapon po, concerned citizen. Magandang hapon po, sir. Rapi. Opo. So yung principal po dyan ay naniningil po ng 10 piso. Opo. Pambayad po sa janitor. Opo. Tapos yung paninda ho ng eskwelahan kailangan po maubos. Opo. Pag nakabili ka na po ng binili ng mga bata, gusto bumili pa ng bumili. Paano kung walang pambili yung bata? Nagagalit po. Nako. Pinagagalitan at... Ang principal po si Mrs. Narvaez po. Opo. At may pagkakataon pa siguro, hiniya po yung mga estudyante. Ganun ho, kadalasan, di ba? Opo, katulad kanya yung po, pinabili ng walis tambo at basahan para daw po project. Sige. Si Ma'am Divina Narvaez, yung principal, makakausap niyo muna, Nins. Ayan, Madam Principal Divina Narvaez, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo, Ma'am, live po tayo, Ma'am, sa Action TV at Radyo 5, Ninya Taduran, kasama po ako ni Idol Rafi Tulfo. Ma'am, ito pong reklamo po ng isang concerned parent, yung paniningil po ng 10 piso para daw po sa pagpapalinis ng eskwelahan ng CR. In fairness po, hindi naman yung estudyante ang pinapalinis, pero sinisingil po ng tig sa 10 piso para daw po kumuha ng janitor para siyang maglinis. At yung merienda. Isa pa po, ma'am, pinapaubos daw po ng sapilitan yung mga tinda Paninda sa ni kantin. Kay Madam Principal ba yun? Oh. So, ma'am, alam niyo po ba itong mga pangyayari po dyan sa inyong eskwelahan? Ma'am, yun pong regarding po doon sa pagkuha po ng naglilinis po ng CR, PTA. ngayon ko po nalaman kasi po, ang alam ko lang pong naglilinis, siyempre grade 5 ay mga bata na po. At pagkatapos ko pong marinig kanina yung tawag po ng inyong secretary, inalam ko po sa mga teacher ng grade 5, meron nga po akong isang teacher na naglilinis at sang-ayon po sa kanya, alam daw po iyon ng mga magulang. Okay. So, si Rafi Tulfo po, teacher po naglilinis? Ang naglilinis po ay nag-hire po ng isang magulang din po na siya pong binabayaran para maglinis. Bakit po hindi mag-hire ng janitor? May janitor po kami sa eskwelahan, isang janitor po. Okay. Opo, na sinusweldohan po siya ng munisipyo. Opo. Na mag-hire pa ko kayo ng pangalawang janitor at sweldohan pa rin po ng munisipyo. So yun nga po, ang pagkatapos ko pong marinig yung kaninang reklamo regarding dyan sa pag-hire ng sabi ko nga po ay pwede namang hindi sila gumawa ng ganon. Inalam ko po agad kung sino yung teacher na yon at meron nga po akong isang teacher na naniningil ng ganon. Okay. Opo, inalam ko po agad at sabi ko, from this day, stop na iyon. At talaga namang sabi ko, sa lalaki ng bata natin, pwede naman natin silang turuan. At the same time, naturuan natin sila kung ayaw ng teacher na mag-utos sa bata, pwede naman, sabi ko, mag-hire ng another janitor. Madam, excuse me, hindi po natin pwedeng utusan yung mga estudyante maglinis. Pumunta ko sila dyan sa eskwela meron tayong child protection policy. Exactly. Opo. At kapag, willing po tayo na as school principal hire po ng another janitor. Thank you. At least naintindihan niyo po yan. Opo, so stop na po yun yung stop na po yung paniningil. So ma'am, yung pagkain po sa eskwelahan na kailangan po ubusin ng mga estudyante? Pagkain po sa eskwelahan, ayun po ay sa kantin po namin ng gagaling. Ma'am, paano kung ayaw po bumili ng estudyante sa kantin Hindi ninyo? naman po namin pinipilit. Hindi po pinipilit? Hindi po pinipilit. Kasi po, sir, tayo naman po alam natin na ang atin lang kantin ang pinakakuhanan ng panggastos kung pampaayos ng paaralan, ng ganon. Kumbaga, may subsidy man po ang LGU at ang national government, hindi rin naman po nakakasapat. Pero, hindi po naman namin ini-insist na lahat ng bata ay piliting bumili. Kasi po, naintindihan namin, merong bata nga po kami na nagbabaon na talaga sila ng pagkain. Since shifting po, sa kaagahan ng pasok, pag nagpa-resist po, ang kinukuha ng bata ay yung bugong nila. Ayun. Yung as in pack lunch or pack baon, pack merienda. Kaya po hindi naman namin inaanong
pilitin ang lahat ng bata na bumili. Ayun. Buti naman po kayo, ma'am, nakakaintindi, Madam Principal. Humahanga po kami sa inyo at malawak po inyong pag-iisip at naintindihan niyo po yung kalagayan ng mga pobre natin, mga magulang na estudyante dyan. Kahit po kami ay kahit masabihing urban area ang Imo City, hindi naman po lahat ay nakakakayang magpabaon sa anak. Yes, ma'am. At nakikita ko po iyon kasi po, meron po kaming 221 na recipient ng school feeding program kung saan po talaga pong pinapakain pa po namin sila. Kaya sabi ko, tingnan natin yung sitwasyon. Okay. Sige po, ma'am. Ma'am, pakiimbestiga na naman po. Naniniwala po kami sa inyo, ma'am. Pakiimbestiga na at wag na hong ituloy yung paniningil ng 10 piso gagawan at ko sa po ng paraan as school head. Salamat po, Madam Principal. Maraming salamat. Magandang hapon po. Salamat. Thank you po. Okay na kay Superintendent, wag na. Thank you na lang. Dahil okay naman kausap si Madam Principal. Okay naman. Marunong si Madam Principal. So, in fairness sa kanya, ipapastop niya kaagad. hindi niya alam pala yung mga pangyayari. Diba? Yes. At nung makarating sa kanyang kaalaman, stop na. Ganon, dapat talaga umaksyon na ng principal. Kabilis. FYI sa lahat ng mga principal, kung hindi niyo po pa nalalaman, ang DepEd, kung saan under po kayo mga public schools, ang may pinakamalaking budget sa ating pamahalaan. Pinakamalaki. Hindi nga. Oo. Kayo ang may pinakamalaking budget. Ngayon, nangunguna sila talaga sa kung hindi listahan. nakakarating sa inyo yung tamang budget para pagpapayo sa inyong eskwelahan at yan ay ipinapasa sa inyo para ipasa nyo naman po sa inyong mga estudyante sa pamagitan ng mga magulang nila, din ibig sabihin kawatan ang inyong mga opisyal dyan sa DepEd. At doon kayo mag-rally. Huwag nyo naman ibuntong yung inyong kakulangan sa budget, sama ng loob, sa inyong mga kawatan na opisyal sa DepEd, doon sa mga magulang na mahihirap naman. Magulang ng estudyante. Kaya nga pumunta dyan sa public school dahil wala silang pera pang tustos sa private school. Kasi kung private school, kahit magkano, 1 to sawa, pwede. Oo, kahit maningil kayo ng maningil, hindi aangal. Kung hanggat kaya ba naman, kaya nilagay sa private school. Pero pag nilagay na sa public, di ba? Ibang usapan. Intindi nyo naman. Pero meron din kasi sa public school needs na gusto nila yung public way of education, kahit na meron silang konting pera, tinatansya nyo rin. Pero mas maganda, across the board, wala na lang singilan. Yun naman talagang patakaran eh. Alam mo yan, nauso kasi yung mga allowed contribution nung unang panahon pa dahil yung DepEd, kinukura ko talaga yung secretary. Hindi ito ngayon, I'm not saying na the secretary, the previous. Kung sino man mga yun, mga matataas na opisyal, kinukurakot yung pera. Pag nabulsa na yung pera, syempre, di ba? Wala na napupunta sa baba. Kaya sinasabi nila, sige, kayo nasa baba, dumiskarte kayo, rumakit kayo. Ito yung mga allowed na pwede nyong singilin sa mga magulang ng mga estudyante. Allowed contribution. Tapos, kunyari, voluntary contribution, allowed. At kunyari ipadaan sa PTA. At patanan sa PTA. Kaya nga hindi nila mabuwag-buwag yung PTA na yan dahil nga yun yung ginagamit nila na sangkalan. Para sangkalan. Di ba? Yung kanilang pangungurakot, ipinapasa nila sa PTA na para siyang sasagot, punuan. Oo. Yeah, to legalize, exactly. Punuan yung pagkukulang nila na hindi nila magbigay-bigay budget. Kasi idol, alam mo, very convenient na palusot, ano? Hindi, dumaan yan sa PTA. Patay na. Wala nang angal yung ibang mga parents kasi dumaan daw sa PTA. Yun. Yun ang parating palusot. At yung mga estudyante dapat, hindi kinakapkapan. Marami ng instances na yung mga estudyante, mga magulang pupunta sa atin na kinakapkapan. Meron pa nga hinubaran, di ba? Pinapahiya. Hinubaran yung shorts niya, hinubat, tapos yung mga bulsa, ang iniluluwal, tapos na walang pagbigay, hiniya pa. Kaya nga Yun yung mga magagandang lethal injection na mga, sa napakamurang edad pa lamang ng mga estudyante, ina-expose na nila sa pangingikil. Diba? At pag wala silang makikil, paparusahan. Paglaki ng mga estudyante yun, malamang, there's the tendency na gaganti yun at magiging mangingikil din yun. ibang effect sa kanila, very negative. Mas matindi pa siguro. Paglaki. Diba? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.